Magandang araw po sa inyo, Sir Carl. Matagal na akong nakasubaybay sa iyong channel, kaya na-inspire na rin ako na magbahagi ng kwento tungkol sa aswang. Itago nyo na lamang ako sa pangalang Rika. Ang ibabahagi kong kwento ay karanasan ng mama ko na nangyari raw bago pa ako ipanganak. Nagsimula ang lahat taong dekada 70 sa Ubando, Bulacan. Ang pangalan ng mama ko ay Alma. Dalaga pa noon si mama sa edad na 24. Nagtatrabaho siya bilang tagaripak ng sigarilyo sa isang pabrika. Maganda si mama, balingkinitan at maputi. Kaya hindi maiwasang may mga magkagusto sa kanya noong kanyang kadalagahan. May isa siyang kasama noon sa trabaho na nagpakita ng matinding pagkakagusto sa kanya. Iyon raw ay si Paulo. Noong una ay nakikipagkaibigan lang ito sa kanya at nagpapakita ng sobra-sobrang kabaitan. Pero kalaunan ay nag-aalok na itong ihatid si mama sa bahay. Tinatanggihan daw iyon ni mama dahil meron na siya noong kasintahan at siya si Chris, ang papa ko. Masyado raw mapilit iyong si Paulo kahit ayaw ni mama sa kanya. Palagi siyang kinukulit sa trabaho. Nagdadala pa ito ng bulaklak at pagkain na ibinibigay kay mama. Pero palagi niya iyong tinatanggihan sa maayos naman na paraan. Ipinaalam ni mama rito na meron na siyang nobyo. Pero ang sabi raw ni Paulo na hindi yun dahilan para sumuko siya. Kung ang mag-asawa nga raw ay napaghihiwalay, ang magkasintahan pa kaya. Umabot na ang pangungulit nito sa pagsunod kay mama hanggang sa bahay. Doon na raw ito nagpapadala ng bulaklak at nag-aabang sa pagpasok niya. May pagkakataong lumiliban na sa trabaho si mama para lang maiwasan ito. Dahil kahit ang trabaho niya ay naaabala na rin, nagiging tampulan na rin sila ng tuksuhan ng kanilang mga katrabaho dahil sa inaasta ng lalaki na parang kasintahan niya. Noong hindi pa rin tumigil sa pangungulit ang lalaking iyon at nailang na si mama sa sobrang tuksuhan, kaya nag-resign na siya sa trabaho at nag-apply sa pinapasukang garment store ng kaibigan niya. Isinakrapisyo ni mama ang ilang taong pagtatrabaho niya sa dating pinapasukan para lang maiwasan iyong si Paulo. Pero hindi raw doon nagtapos ang kakulitan ng lalaking iyon. Noong mag-resign si mama at hindi na pumasok kinabukasan, ay agad siyang pinuntahan ito sa bahay. Hindi ito hinarap ni mama, kaya't nagsisigaw daw iyon sa labas ng bahay. Huwag daw siyang pagtataguan at harapin bilang kanyang nobyo. Nagalit pa raw ang mga lolo at lola ko noon dahil akala nila ay pinagsasabay ni mama ang ipinakilalang nobyo na si Chris at ang lalaking nagwawala sa labas ng bahay nila. Ipinaliwanag naman daw ni mama sa kanyang mga magulang na hindi niya kasintahan si Paulo at walang anumang namamagitan sa kanila. Nalaman ng kasintahan ni mama ang tungkol sa pangungulit at panggugulo ni Paulo. At ito ang totoong dahilan ng pag-alis ni mama sa trabaho. Kaya't may isang solusyon na naisip ang kanyang nobyo para matapos na ang problema ni mama. Inalok niya ng kasal si mama at gusto niyang maikasal sila sa lalong madaling panahon. Pumayag naman agad si mama, kaya't nagkasundo silang magpakasal sa simbahan sa loob ng 2 buwan. Namanhikan agad ang mga magulang ni Papa kay mama para hingin ang kamay nito at pumayag naman ang mga abuela ko sa side ni mama. Inilihim lang nila mama ang pag-aasikaso sa kasal para walang makigulo at maging problema sa takdang araw ng kasal nila. Ilang malalapit na kaibigan lang ang nasabihan 1 linggo bago ang kasal. Habang inaasikaso nila mama ang kasal,
ay wala pa ring tigil sa pangungulit si Paulo kay Mama. Nalaman din ito kung saan ang bagong pinapasukan ni Mama at nag-aabang ito lagi sa oras ng kanyang labasan. Kaya minsan ay nagpapahuli ng paglabas si Mama. O di kaya nakikipagpalitan siya ng shift para lang mailigaw ang makulit na manliligaw. May mga pagkakataon daw na kapag ginagabi siya ng uwi sa daan, ay may pakiramdam siyang merong nakasunod sa kanya. Kapag nililingon daw ni Mama ang paligid, ay wala namang ibang tao. Ang madalas na nakikita niya sa iskinitang dinaraanan niya papauwi, ay iyong isang malaking itim na aso. Hindi naman siya tinatahulan o hinahabol ng asong iyon, kaya't sa palagay niya ay mabait ito. Napapaantanda na lang siya pag-uwi sa bahay dahil doon niya lang nararamdaman na ligtas na siya. Dumating na nga ang takdang araw ng kasal at ginanap iyon sa maliit na kapilya sa Ubando. Isang simpleng puting bestida lang ang suot ni Mama, pero litaw ang ganda niya roon. Nasa amin pa nga ang larawan nila ni Papa noong sila ay ikasal. Naging mapayapa ang kasal nila at nanatiling pribado kaya hindi nakapanggulo si Paulo. Subalit nakarating pa rin sa kaalaman ni Paulo na naikasal na si Mama, kaya't sumugod ito sa bagong tahanan nila. Hindi daw alam ni Mama kung paano nito nalaman ang tinitirhan nilang mag-asawa, pero nakakarindi na raw ang kakulitan ng lalaking iyon. Tinapat na ito ni Mama nang walang halong inhibisyon at sinabing malaking abala na siya sa tahimik na buhay ni Mama. Sinabi niyang ni minsan ay hindi siya nagkaroon ng nikatiting na pagkakagusto rito at dapat nang tanggapin ang katotohanan na hindi siya magugustuhan ni Mama. Napalingon pa si Mama sa paligid ng kapitbahay nila dahil nakakaiskandalo ang ginagawang panggugulo ni Paulo. Umabot na sa sagutan nila ni Papa hanggang sa nasapak na ni Papa ang lalaking iyon. Nanlisik naman daw ang mga mata ni Paulo sa galit at nagbanta itong hindi patatahimikin ang buhay nilang mag-asawa, maging ang kanilang magiging anak. Nakadama raw ng pagkabahala si Mama sa sinabi ni Paulo, pero hindi nagpasindak si Papa. Hindi niya raw uurungan ito at haharapin niya kahit saan at kahit anong oras. Umalis daw na galit at nagdadabog si Paulo. Umaasa si Mama na titigil na ito sa pangungulit sa kanya at hahanap na ng ibang babaeng kukulitin. Kinagabihan daw ng araw ng pagtatalo ay may kakaibang naganap sa bahay namin. Kumakain daw sila ng hapunan noon nang biglang may kumalabog ng malakas sa pintuan nila. Ang buong akala daw nila ay merong bisita, pero pagkabukas ni Papa ay asong malaki iyon na nakaangil at labas lahat ng ngipin habang nakatitig sa kanya. Bigla raw isinara ni Papa ang pinto dahil mukhang asong ulol iyon na handa ng mga gat. Tumutulo pa raw ang laway ng asong iyon nang makita ni Papa. Nagpatuloy daw ang aso sa pagkalabog sa pintuan nila Mama na para itong may sariling isip. Nakaramdam daw ng takot si Mama at napakapit sa braso ni Papa. Matagal-tagal din daw bago tumigil ang aso sa pagkalabog sa pintuan. Ilang gabi pa raw na ulit ang ganoong pangyayari. Minsan ay si Mama ang nakakapagbukas ng pinto at nakikita nito ang anyo ng aso na nanggugulo sa kanila. Pamilyar daw sa kanya ang aso dahil madalas niya iyong makita sa tuwing umuuwi siya ng gabi. Lalo raw lumalabas ang mga pangil ng aso habang umuungol. Galit na galit iyon sa kanya. Pabagsak niyang isinara ang pinto saka inilak iyon agad. Ang sabi ni Mama ay hindi ordinaryo ang ganoong inaasal lang aso at isa lang ang naiisip niyang kapareho ng ginagawi nito, si Paulo. Hindi raw niya mapagtagni-tagni kung may koneksyon ba ang aso sa dating manliligaw.
Pero tiyak niyang hindi maganda ang mangyayari sa oras na makapasok ang asong iyon sa bahay nila. Noong mga sumunod na gabi ay hinayaan na nila ni Papa ang kalabog sa pintuan. Hindi nila pinagbubuksan kahit sino pa ang naroon para makaiwas sa kapahamakan. Isang beses, napagdesisyonan ni na Papa na magbakasyon muna sa isang beach resort sa Batangas para mag-honeymoon at makapag-relax din silang mag-asawa at makalimutan ang tungkol kay Paulo at sa asong nanggugulo sa kanila. Nanghiram daw si Papa ng sasakyan sa isang kaibigan para magamit sa pinaplanong bakasyon. Madaling araw pa lang ay umalis na sila patungo sa Batangas. 2 gabi at 3 araw ang hiningi nilang bakasyon sa trabaho at pinayagan naman sila. Nag-enjoy daw sina Mama sa bakasyon at nagkaroon ng katahimikan sa 3 araw na pagbabakasyon sa isang resort. Pakiramdam daw ni Mama ay noon lang siya nakahinga ng maluwag sa loob ng halos 1 taon na panggugulo ni Paulo sa buhay niya. Masaya silang umuwi at abot tenga ang mga ngiti. Subalit panandalian lang pala ang mga ngiting iyon dahil pagka-uwi nila sa kanilang bahay ay isang malaking stress ang sumalubong sa kanila. Nagkalat ang mga gamit na parang hinalughog ang loob ng kanilang bahay. May mga tila kalmot ng matatalim na kuko ang kahoy na sofa at dining table. Basag ang bintanang jealousy at mukhang doon dumaan ang may kagagawan. Umakyat sila sa itaas at tinignan kung may mga nawawala bang mahalagang gamit pero wala. Maging ang pera na nasa drawer ay naroon pa rin. Ang nakakagimbal dahil ang damit na pangkasal nilang mag-asawa na nasa kahon at nakatago sa kabinet ay nagkalat na sa kwarto at wasak-wasak na ang damit. Parang ginutay-gutay iyon ng sadya. Nagkatinginan silang mag-asawa. Iisa lang ang nasa isip nilang posibleng may gawa noon, iyong aso na ginugulo sila. Pero ang tanong nila ay paanong mababasag ng isang pangkaraniwang aso ang jealousy ng bintana, gayong medyo mataas naman iyon. Paano ding natuntun noon ang damit na pangkasal nila na nasa kabinet sa loob ng silid? Marunong bang pumihit ng doorknob ang aso? Sigurado rin daw si Mama na ipinihid niya ang pinto kaya imposibleng mabuksan iyon ng aso. Kinutuban daw ng masama si Mama pero ayaw niya mang paniwalaan na ang pumapasok sa isip niya na aswang ang aso na iyon. Hindi niya lang maunawaan kung bakit sila ang ginugulo ng hayop na iyon. Ang sabi ni Papa ay tatanungin niya ang kanyang mga magulang. Baka sakaling may maipayo ang mga ito sa ganong sitwasyon. May alam daw ang mga magulang niya sa ganoong mga bagay na may kinalaman sa kababalaghan dahil nagmula sa kapis ang kanyang ama at sa antike naman din nagmula ang kanyang ina. Marami daw iba't ibang uri ng aswang ang kilala sa lugar ng kanyang mga magulang. Agad nilang pinuntahan ang mga magulang ni Papa at humingi ng payo sa mga ito. Ang sabi raw ni Lolo ay posibleng isang aswang ang asong iyon na nanggugulo kina Mama at may matinding galit sa kanila. Posible raw na isang uri ng aswang na tinatawag na asbo ang asong iyon. Isang uri ng aswang na mas madalas gayahin ang anyo bilang isang malaking aso. Kumakain din daw ng laman loob ng mga tao ang asbo kaya kailangan mag-ingat nila Mama. Kailangan daw na lumipat na sila ng bahay at gawin nila iyon sa araw para hindi sila masundan ng aswang na aktibo sa gabi. Kung kaya din daw nilang umiba ng trabaho ay gawin nila para malayo at mailigaw ang aswang. Hindi raw titigil ang isang alagad ng kadiliman hanggat hindi nakukuha ang nais. Ang sabi daw nila Mama at Papa na pag-iisipan muna nila kung magre-resign na ba sila sa trabaho o hindi. Kailangan daw nila ang trabahong iyon at ayaw nilang paliitin ang kanilang mundo
para sa asong ulol na sumisira sa kanilang katahimikan. Doon na muna sila namalagi sa mga magulang ni Papa habang inaayos pa ang bintana at nasirang mga kagamitan nila sa bahay. Nag-request din si Papa ng mahabang bakasyon para maisaayos ang lahat. Nag-apply ng loan si Papa sa bangko para makakuha ng hulugang bahay sa Marilao. Naging maingat sina Papa at sinigurong walang makakaalam kung saan at kailan sila lilipat ng bahay. Hindi na rin sila bumalik pa sa inuupahang bahay dahil sa takot na baka pasukin ulit sila ng asong iyon. Hindi raw pala ligtas ang bintanang jealousy, kaya ipinaayos nila ang bahay na makukuha sa housing loan at papalagyan ng grills ang bintana para mas maging ligtas ang bubuuin nilang pamilya ni Mama at Papa. Bumalik sa trabaho sina Mama at ang naging routine nila ay susunduin siya ni Papa at sabay silang uuwi. Sinisiguro din nilang makakauwi sila bago dumilim para hindi sila masundan ng asong iyon. Isang araw, hindi raw agad nakalabas ng maaga si Papa dahil pinag-overtime pa siya ng school kung saan siya nagtatrabaho bilang registrar. Marami raw kasing enrollees ng araw na iyon at halos maggagabi na sila natapos sa kanilang encoding. Madilim na noong makalabas ng opisina si Papa at may kalahating oras din ang layo ng eskwelahan sa pinapasukang trabaho ni Mama. Kung sasakay siya ng jeep, bahagya pang umaambon, mabuti na lang at dala ni Papa palagi ang paborito niyang itim na payong, iyong medyo mahaba na matibay at matigas na bakal ang dulo. Ginagamit niya iyong pantukod sa paglalakad kapag nangangalay na siya. May sprain kasi si Papa sa kanang paa na hindi na talaga gumaling. Nakuha niya daw iyon sa pagbabasketball noong nag-aaral pa siya. Sumasakit daw iyon kapag nagmamadali siya sa pag-apak o di kaya kapag malamig ang panahon. Pagkarating daw ni Papa sa garment store ay wala na roon si Mama. Kaya umuwi na lang si Papa ng mag-isa. Habang naglalakad sa kalye patungo sa sakayan papauwi, ay biglang may umungol mula sa kanyang likuran. Hindi makapaniwala si Papa pagkalingon dito dahil naroon ang isang maitim na aso na gumugulo sa kanila. Tumutulo pa raw ang laway nito habang tila gutom na nakatitig sa kanya. Ang mga mata raw nito ay talagang namumula. Labas ang matatalim na ngipin na tumakbo patungo kay Papa. Ginamit daw ni Papa ang payong nadala para ipanghampas sa asong iyon, pero tila hindi man lang daw nasaktan ang nilalang. Muli raw iyong sumugod at dinamba siya, kaya napatumba si Papa at nakumbabawan siya noong aswang o iyong aswang na tinatawag nilang asbo. Akmang lalapain na sana siya pero naiharang niya ang payong at iyon ang nakagat. Ubod lakas daw na sinipa ni Papa sa tiyan ang asbo gamit ang kaliwang paa, kaya naialis niya iyon sa pagkakakumbabaw sa kanya. Agad tumayo si Papa at inihanda ang sarili sa muling pagsugod noong asbo. Sa pagsugod nito ay mas nilakasan pa ni Papa ang paghampas ng payong gamit ang dalawang kamay. Hindi raw ulit nagpatinag ang aso sa hampas niyang iyon na parang hindi man lang nasaktan, kaya sa muling pagsugod nito ay mabilis nang umilag pagilid si Papa at itinarak ang dulo ng payong sa mata noong nilalang. Napaigik daw sa sakit ang aso at bumagsak iyon sa lupa. Hinamon pa daw ito ni Papa na lumapit at muling sumugod. Dahil sa pagkakataong iyon, ay tila nawala na ang takot ni Papa. Nanggigigil na raw kasi siya noon matapos siyang masaktan. Bumangon daw uli ang aso pero hindi matatag ang pagkakatayo. Mukhang iniinda noon ang tama sa mata. Kaya si Papa na ang sumugod dito para muling saksakin ang payong sa mukha. Pero mabilis iyong umatras at hindi natamaan ni Papa.
Tapos tumalilis na ng takbo ang asbo. Hahabulin pa raw sana iyon ni Papa, pero mabilis nakasuot sa talahiban. Bumalik na rin ang pag-aalala ni Papa na baka kapag sumunod siya doon ay hindi na siya makailag, lalo kung sorpresa ang gagawing pag-atake sa kanya noong asbo. Agad na lang din siyang umuwi matapos ang engkwentrong iyon. Ipinagpasalamat na lang ni Papa na palagi niyang dala ang kanyang matibay na payong. Pwede iyong panghambalos at pwede rin talagang ipangsaksak sa mukha ng kahit anong nilalang o kahit pa sa masasamang loob ng mga tao. Pagka-uwi ni Papa, ay ikinuwento niya kina Mama ang nangyari. Sabi naman daw ng kanyang ama na mukhang bagong sibol na asbo lang ang nakaharap ni Papa. Dahil kung isang matandang asbo iyon, ay walang kalaban-laban ang payong ni Papa. Lalo iyong mabibilis kumilos at gumagamit na ng mahika. Ang kutob ni Papa ay iyong makulit na manliligaw ni Mama na si Paulo, ang asbo na iyon. Inalam ni Mama sa dating kasamahan kung naroon pa sa pabrika si Paulo. Nais niya daw sana iyong kumprontahin at pakiusapan na rin na tigilan na silang mag-asawa. Pero ayon pa sa kakilala niyang dating kasamahan, na matagal na rin daw nawala sa pabrika ang lalaking si Paulo. Ilang linggo lang daw ang makalipas, magmula noong ikasal si Mama, ay hindi na rin daw iyon pumasok sa trabaho. Nasabi daw ni Papa sa isip niya na hindi matatapos ang problema kung puro lang pag-iwas at paglayo ang gagawin nila. Dapat daw naharapin na ang lalaking si Paulo at magtuos sila ng lalaki sa lalaki. Pero kung mag-aan yung aswang ito, ay kailangan niya ring paghandaan. Kinausap ni Papa ang isa niyang kaibigang pulis. Alam niya raw kasi na may mga naitatabi iyong baril na galing sa mga nahuhuling kriminal. Kapag maganda raw kasi ang baril at mukhang mamahalin, tapos napatay na sa engkwentro ang may-ari, ay itinatago na lang nila iyon at ibinibenta kahit pa walang lisensya. At bawal din ang ganoon. Dahil sa alam naman ng kaibigan ni Papa ang kanyang pinagdadaanan, kaya hindi siya nito pinagbentahan. Ipinahiram lang iyon ng walang bayad. Sinabi lang na ibalik sa kanya kapag tapos na ang problema ni Papa. May mga ibinili rin sa kanya kung papaanong mapapaputok ang baril, kahit pa aswang ang makakaharap. Madalas raw kasi na kapag mga nilalang ng dilim ang kaharap, at may alam sa lihim na karunungan, ay hindi puputok ang baril. Laking pasasalamat naman ni Papa sa kanyang kaibigang pulis dahil sa pagpapahiram sa kanya ng baril at pagbabahagi ng kaalaman. Maingat na pinlano ni Papa ang kanyang gagawin. Isang araw daw iyon ng Biyernes. Sinabi niya kay Mama na mauna na itong umuwi at huwag na siyang hihintayin dahil hindi niya ito masusundo. May mga pending kasi siya na for encoding, kaya baka mag-extend siya sa trabaho ng 2 oras. Wala naman daw kaalam-alam si Mama sa planong iyon ni Papa. Akala niya ay normal na pagtatrabaho lang, kasi madalas naman mag-extend si Papa kapag marami pa ang pending nitong trabaho. Pasado 7:00 ng gabi ay papauwi na si Papa. Siya na lang daw ang nahuling lumabas ng opisina. Muli niyang binagtas ang daan kung saan siya tinambangan noong asbo. Sa bahaging iyon ay medyo malayo ang distansya ng mga kabahayan, kaya inaasahan niyang doon siya uli tatambangan. Bago lumabas ng opisina ay nag-check siya ng baril at ikinasa na rin. Inilagay niya iyon sa side pocket ng kanyang bag. Nasa kalagitnaan na siya ng binabaybay na kalye nang muling humarang sa unahan ang isang malaking asong itim. Sabi naman daw ni Papa, "Akala mo hindi ko alam na ikaw yan, Paulo? Kailan ka pa titigil kapag napatay na kita? Hindi ba malinaw sa'yo na hindi ka gusto ng asawa ko at kahit kailan hindi siya magkakaroon ng pagtingin sa'yo? Pero mukhang kasing tigas din ang bungo ng isang aso ang ulo mo eh. Kaya hindi mo yun maintindihan?"
Wala naman daw siyang narinig na sagot mula sa asong iyon, maliban sa pag-angil ng malakas na mukhang gigil na sagpangin siya. Inihanda na muli ni Papa ang kanyang mahabang payong. Mabilis na raw sumalakay sa kanya ang asbo. Sinaksak niya iyon muli sa mata, pero mukhang alam na noon na iyon uli ang kanyang gagawin dahil mabilis naman na umilag. Noong muling umatake sa kanya ang aso, ay nagmula sa masukal na damuhan sa may gilid, kaya hindi niya napaghandaan at tumilapon siya sa kanatumba. Nag-anyong tao na raw iyon, pero halos parang aso pa rin ang muka at mabalahibo ang katawan. Kinumbabawan siyang muli at kinagat sa mukha. Pero iniharang niya uli ang payong. Doon na raw siya nagkaroon ng pagkakataon na madukot ang baril sa bag. Hindi iyon napansin ng aswang dahil nakafocus iyon sa pagkagat sa payong na pinipigilan naman ni Papa na maalis. Agad niyang ipinutok ang baril sa tagiliran noon, kaya napabitaw iyon sa pagkakakagat sa payong. Pagkalaglag sa kanya ay muli niyang pinagbabaril ng 2 beses sa ulo at sa mukha. Dahan-dahan daw iyong umatras habang umaangil na halatang nasasaktan. Sa gigil daw ni Papa ay agad na siyang tumayo at inubos ang bala ng baril sa pagbaril sa katawan noong asbo para masigurong mapupuruhan niya talaga at hindi na sila muling gagambalain pa. Noong nakarating ang asbo sa may talahiban sa gilid ng daan ay hindi na sumunod si Papa. Ipinasok niya na agad ang baril sa bag at dali-daling lumayo sa lugar dahil baka biglang dumagsa ang mga tao, lalo at maraming beses siya nagpaputok ng baril. Imbis na umuwi, ay doon siya dumiretso sa bahay ng kaibigan niyang pulis. Ibinalik niya muna ang baril para kung sakaling may nakakita sa ginawa niya at halughugin ang mga gamit ay hindi siya mahuhulihan ng baril. Pagka-uwi sa bahay, ay nag-aalala raw sina Lolo noong makita ang dugo sa braso ni Papa. Dahil maliban doon sa kinagat na payong, nakagat din pala si Papa sa braso nito pero mababaw lang. Dinala nila si Papa sa pinakamalapit na klinik at pinalinisan ang sugat. Niresitahan din siya ng mga gamot at tinurukan ng para sa anti-rabies. Dahil ang sabi ni Papa, nakagat iyon ng isang malaking aso, pero hindi niya sinabing aswang ang asong iyon. Sinabi lang daw ni Papa noong una na nakasalubong niya uli ang asbo, pero wag mag-alala dahil hindi na sila noon guguluhin pa. Siguradong magtatandaan na raw iyon dahil napuruhan niya ng pagkakasaksak ng payong. Hindi niya raw muna inamin na nanghiram siya ng baril para sadyain na makaharap ang asbo. Makalipas ang ilang buwan, ay natapos na ang bahay na nailon ni Papa, kaya't lumipat na sila agad roon. Kahit naman hindi pa sila nakakalipat, ay hindi na nila naranasan pang muli na gambalain o paramdaman ng mabangis na aso. Noong makalipat sila sa may Kawayan, Bulacan, ay naghanap na lang din sila ng ibang mapagtatrabahuan doon ni Mama. Makalipas ang 2 taon ay saka naman ako isinilang at hindi na nila kailanman naranasan pa ang panggagambala ng aso o ng kahit anong nilalang ng dilim. Sana lang daw ay napuruhan niya na talaga ang aswang na iyon para hindi na makapanggambala pa sa iba. Dito na po nagtatapos ang kwentong tungkol sa karanasan ng mga magulang ko sa isang asbo na naging obses kay Mama. Sana ay naibigan nyo at kapulutan ng aral na minsan hindi sapat ang puro pag-iwas at pagtakbo. Hindi lahat ng problema ay nasusolusyonan sa pamamagitan ng pag-iwas. Minsan kailangan din tumayo at manindigan para sa pangmatagalang kaligtasan ng ating pamilya. Maraming salamat po sa pakikinig nitong aking kwento. Lubos na gumagalang, Rica ng Bulacan. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.